uy, so 3x1 plus bx2 subject to x1 less than or equal to 4, 2x2 less than or equal to 12, 3x1 plus 2x2 less than or equal to 18, non-negativity constraint x1 and x2. So, ang rule natin for LP, kailangan natin siya i-change to standard form. Tapos, kapag maximize, kailangan natin mag-add ng slack. Siya ba? Kapag less than or equal to 2, kailangan natin mag-add ng slack. Tapos, kung greater than or equal to, kailangan natin mag-subtract ng surplus and mag-add ng artificial variable. Tama? Guys? Uy, i-react naman kayo kung Yes sabihin po. ko. Mga tayo nyo akong pansinin. Okay. So, ang first objective natin, para makakreate tayo ng tableau, gusto mo ikaw ang i-fry ko. Ayoko. Kung libre, pwede naman. So, para tayo makagawa ng initial tableau, kailangan natin i-change yung ating LP to standard form. So, again, kapag less than or equal to, add tayo ng slack. Tapos, kapag naman greater than or equal to, kailangan nating mag-subtract ng surplus plus add artificial. Okay. So, from our initial standard form, so z minus 3x1 minus 5x2, mag-add, ito muna pala. Sorry naman. So, change natin yung constraints natin. So, x1 plus s1 equals to 4. Then, s2x2 plus s2 is equals to 12. Then, 3x1 plus 2x2 plus s3 is equals to 18. Then, i-add lang din natin yung ating slack variable sa standard form ng ating objective function. So, lagi po siyang at 0. Then, meron na tayong initial or meron tayong standard form, pwede na tayong gumawa ng initial tableau. So, we have basic variable x1, x2, s1, s2, s3 in right-hand side. So, lagay muna natin. For s1, 1, 0, 1, 0, 0, 4. For s2, 0, 2, 0, 1, 0, 12. Then for s3, for our third constraints, we have 3, 2, 0, 0, 1 kasi s3 tapos 18. Then, paano tayo mamimili kung sino ilalagay sa basic variable? Paano? Uy, kung sino yung ilalagay dito sa side na ito, kung sino po yung merong tapat na 100, yun po ang ilalagay. So, we have 100 kay S1, 010 kay S2, then 001 kay S3. Kasi ito ay 103, 022. So, ganun lang po yung paglalagay natin dito. Then, we have Z. So, yung ating Z from objective function natin. So, Z, negative 3, negative 5, 0, 0, 0 kasi 0 nga siya. Then, right-hand side natin is at 0. Okay. For initial, para makagawa tayo ng first iteration natin, so kailangan natin i-identify kung sino po yung entering variable at saka si leaving variable. So, paano po malalaman si entering variable? Ace. Paano? Hello po, sir. Go. Uy, ano? Tara na nga po ulit, sir. Paano po malalaman kung sino ang entering variable natin? Ano po ba? After na po nakuha yung pivot row at pivot column? Hindi po. Ganun din naman. Okay, sige. Kung ano understanding mo. So, paano malalaman ko sino entering variable at leaving? Kasi hindi ka naman po makakakuha ng new pivot row kung wala ka pong entering at leaving. So, paano malalaman? Kapag maximization, ang tinitingnan po natin for entering ay most negative or most positive? Pag po sa maximization ay most negative. Tapos naman po sa minimization is yung most positive po. Okay. Thank you.
So, since ang most negative natin dito ay -5, so ang entering variable natin ay si x2 from our initial tableau. Then, paano natin malalaman kung sino ang leaving variable? Edray. Alam, bakit ako na lang ang paano natin malalaman si leaving variable Edray? I-divide po ang right-hand side. Tapos, pag na-divide si right-hand side, paano po pipiliin? Highest value or Lipat. lowest value? Lowest po. Lowest. Okay po. So, di-divide na po siya sa lowest. So, we have 4 divided by 0 ay undefined. 12 divided by 2 ay 6. Tapos, lagyan natin. Ay, hindi ko pa nalagay. Tapos, 18 divided by 2 ay 6. 9. So, ito ay 6, ito ay 9. So, ang lowest value natin ay si 2. Kaya po ang leaving variable natin ay si S2. Okay? And para makuha po si new pivot row, kailangan po ang objective natin kung sino po yung leaving variable at yung ah, intersection ni leaving at entering variable, dapat po siya ay maging 1. I-divide natin siya. So, divided by 2 para maging 1. So, 0, 2, 0, 1, 0, 12. Divided by 2 magiging 0, 1, 0, 1 half, 0, and 6. Okay. Tapos, ang kailangan natin gawin, kailangan din natin mapa-0 ngayon si S1 at saka si S3. Yung kasama ng sa X2. Ano, kailangan ay 0 to 0. Kasi ang aim natin, siya ay 0, 1, 0. Okay? So, paano siya gagawin? So, kunin niyo lang po yung new pivot row, tapos mag-equate lang po kayo doon sa S1 natin and S3 at saka kay Z. So, for S1 daw po, ang ating given ay 101,004 minus yung given natin na pivot row, yung nakuha natin, ito. Ma-minus lang natin doon sa current or doon sa OR1 natin. So, OR1 minus new OR2 is equals to, so for S1, 1 minus 0 times 0 is equals to 1. 0 minus 0 times 1 ay 0. So 1 minus 0 times 0 ay 0. 1 minus 0 ay 1. 0 times 1 half ay 0. 0, 0, 0. Tapos 0 times 0 ay 0, minus 0 ay 0, 0 minus 6 ay equals to 0, minus 4 ay equal to 4. So same lang din po nang gagawin for S3. So kailangan lang po ang aim natin ay may pa-0 ngayon si 2. So ang S3 natin initial is 32000118. Talago? Why? Ayan, kita niyo na ba? Yes po. Yes po. Kita na po. Okay. And for S3, kunin lang natin yung initial natin ng given. So, ang OR3 natin ay 32000118. Ang objective natin, yung kay X2, yung katapat niya sa column ay kailangan maging 0. So, kung isi-0 natin to, 2. So, ang aim natin, yung ating given na new pivot row, 0101 half 06, paano siya magiging 0 to? So, para maging 0, 2 minus 2 ay 0. So, kailangan natin siya i-multiply ng 2. So 32000118 minus 2 times 0101 half 0 and 16. Okay. So we have 2 times 0 ay 0, 3 minus 0 ay 3, 2 times 1 ay 2, 2 minus 2 ay 1, so 0. So na-accomplish na natin. Then 2 times 0 ay 0, minus 0 ay 0. 2 times 1 half ay 1. 0 minus 1 ay negative 1. 2 times 0 ay 0, 1 minus 0 ay 1. Then 2 times 6 is equals to 12. 18 minus
12 ay equal siya sa 6. So ito ngayon yung bago nating NR3 or new row 3. Okay. Nakuha po ba yun? So same lang din po ang gagawin nyo ngayon kay First Ano? So ang aim lang din natin ay may pa-zero out yung kay Zay. So lahat po yan dapat ay 0, 0, 1, 0 at 1. So ito po ang magiging itsura ng ating second BFS. So we have 1, 0, 1, 0, 0, 4 from yung initial natin or yung nakuha nating NR1. Then we have 0, 1, 0, 1, have 0, 6. Ito yung new pivot row natin for NR2. Then we have NR3 natin. So we have 3, 0, 0, negative 1, 1, and 6. Okay. Tapos ang nakuha natin first day. So we have negative 3, 0, 0, 5 halves, 0, and 30. Ayan. Tapos, para makuha naman po yung second iteration natin, so ang aim pa rin natin, kailangan wala pong negative kapag po siya ay maximization. So, ang ating pong most negative sa Z is X1. So, ang ating pong entering ngayon ay si X1. Syempre sa X2 siya po ay hindi na pwede maging leafing kasi yun po yung ina-accomplish natin or makuha si X1 and si X2. So, kailangan natin identify ngayon kung sino pong magli-leafing variable. So, same pa rin. I-divide lang po si right-hand side kay column ni entering variable para makuha kung sino ang aalis. So, 4 divided by 1 ay 4. 6 divided by 0 ay undefined. 6 divided by 3 ay 2. So, ang lowest value natin is C2. So, ang ating leaving variable ay CS3. Okay. So, paano naman po ito magiging ganito? So, for S1, ano po kaya ang formula natin para makuha si S1? Hindi ko mag-insert dito ng text. So, kung kukunin natin si new pivot row, so new pivot row natin ay 3, 0, 0, negative 1, 1, at saka 6. So, kailangan nating mapa-1 to. So, dapat siya ay divided by 3 po. 3. Okay, very good. So, divided by 3. So, magiging ang new pivot row natin ay 1, 0, 0, negative 1/3, 1/3, 1/3. saka 2. Tama? So, yun yung new Tama po. pivot row natin. Okay. So, paano naman natin kukunin ngayon sa S1? So, ang ating NR1 ngayon po ay magiging formula natin for NR1. So, ang aim natin, ito ay ma-zero out. So, ang NR1 natin equals po siya saan? Old row 1 minus new row 3. Tama. So, old row 1 minus new row 3 or yung pivot row natin, new pivot row natin. Okay. Pag ginawa natin yon, so we have 1 minus 1 ay 0. 0 minus 1 ay, 0 minus 0 ay 0. 1 minus negative 1 ay, saan ba to? 1 minus 0 ay 1. 0 minus negative 1/3 magiging positive 1/3. And for S3, we have 1/3. 0 minus negative 1/3 siya ay naging negative 1/3. Tapos 4 minus 2 is equals to 2. So, yun yung ating new row 1. Then for new row 2, sa new row 2 natin ay ano pong formula? New row 2 equals old row 2 po.
New row 2 is equals to old row 2 lang din. Kasi siya ay naka 0, 1 na. So, 0, 1, 0, 1 of 0 and 6. Okay na tayo dyan. Next, so paano naman natin makukuha si Z? Old row Z po minus 3 times new row 3 po. Plus 3 po kasi negative. So, we have old row Z plus 3 times NR 3. Tama ba? Euro 1. Yes. Tama. 3, ano ba to? 3 ORZ negative 3 plus 3, asan ba to? Ito. 3 times 1 is equals to 0. Tapos, pupunta dyan 36. Okay. So, ang atin pong x2 and x1 ay meron na tayo. So, ang ating magiging x1 ay 2 at ang ating s2 ay 6. So, ang ating pong z ay 36. Or pwede nyo lang din naman po i-substitute yan dito. 3 times 2 plus 5 times 6. So, 36 lang din naman po ang sagot dyan. Pwede naman po, ang pagkuha naman po nitong Z, kahit hindi naman po siya isama sa tableau, kasi at the end of the day, kung ano naman po ang makuha niyong value ng x2 and x1, yun din naman po isa-substitute nyo dito sa ating given na objective function. Ano? Okay. So, may tanong po dyan. Sa part na yun, Wala. okay. Kung wala pa kayong tanong, try pa tayo sa solve nyo po sa inyong, mas ba yun to? Ito, solve nyo nga po ito sa inyong mga ano. So, meron tayong 2x1 plus 3x2 subject to 2x1 plus x2 less than or equal to 18, 2x1 plus 3x2 less than or equal to 42, then 3x1 plus x2 less than or equal to 24. Nakikita nyo po ba screen ko? Yes po. Yes po. Ayan. So, ang standard form natin, ginawa ko na siya. So, meron tayong z minus 2x1 minus 2x2 minus s1, s2, s3 kasi tatlo yung ating constraints. With maximization siya, so wala pa tayong artificial. So, meron tayong 2, 1, 1, 0, 0, 18, 2, 3, saan ba ako? 0, 1, 0, 42, 3, 1, 0, 0. Tapos ito ay plus S3 pala. Mali. 1 pala to. 1. Okay, 24. Then 1, 0, 0, 1. So 1, S1, 0, 1, 0, S2. Then 0, 0, 1, ICS3. Tapos ang Z natin, so we have baliktad yung akin. Anong Z natin? Negative 2, negative 2. So, sige, pwede namang hindi na natin siya isama si Zay. Sa end of the day, yun pwede naman yung, pero sige, isama na nga natin. Sinasama niyo po, pag nagsasolve kayo. Z, negative 2, negative 3, 0, 0, 0. 0. Okay. So, ang ating pong most negative ay C. Mm-mm.
I-given ko. Wait lang po ah. Ang mali yung given ko. Pero sige. Solve nyo po yan, nasa inyo. Baliktad po pala ito. Ito pala ay 3x1. Mali ako. Yan. Sorry naman. Ito ay negative 3 and negative 2. Yan. Solve nyo po ng ganyan na.
Okay. So for our first iteration po, ang ating most negative ay sino po ang entering? Sa Excel ko na lang po siya gagawin ha. Ano? X1 po. Then so kung x1, kunin natin yung minimum ratio. So 18 divided by 2 pababa. So we have 8. So ang ating pong pipiliin na leafing variable ay C. Most lowest, we have S3. Tama po? Yes po. So mangyayari, ito ay magiging CX1. Tapos, lagi naman tong 1, 0, and 0. So, kukunin natin si new pivot row. So, 3 divided by 3. Kasi kailangan natin siyang 1. Shucks. Tama ba? Tama? Hindi ko ba ito i-fraction? Ayan, i-fraction. Fraction natin para mas maganda siya dun. Tama? Yes po. Tama po. Okay. So, ito ang ating new pivot row. So, ang kailangan natin ay mapa 0, 0 sa x1 na NR1 sa NR2. So, para makuha natin si NR1, formula natin kay NR1 ay so we have OR1 minus 2 NR3. Tama? Yes po. So, equal siya kay OR1 minus 2 times NR3. Drag lang natin hanggang right. Next, ito, sa NR2, formula natin, Old row 2 minus 2 and R3 po. so ganun din. Old row 2 minus 2 NR3. Okay. Equals old row 2 minus 2 times NR3. So ito, copy lang. We have 8. Tama ba? Yes po. So ito ay CS1 pa din. Tapos ito ay CS2 pa din. So kay Zay, paano makuha si Zay? Old row Comparison. plus 3 and R3 po. So we have for Zay, equal siya sa old row Zay plus 3 NR3. Tama? Yes po.
Okay, so multiply natin old RZ plus 3 times ito. Ayan. Okay. Tama. Same ba tayo nakuha? 200. Same? Yes po. Okay. So, ang atin ngayong entering ay sino? Ay, first iteration. So, entering natin ay? X2 po. Okay, so x sub 2. X sub 2. So, divided by so, ang atin pong living ngayon ay si sino? S1 po. We have S1. Okay. Next. So, kung ito ay magiging X2, so wala na to. Dapat ay... Sino ba tayo? 1, 0, 0, 0. Tama. Ganyan dapat yan. Yes po. Okay. So, ang aim natin ngayon ay mapa 1, 0, 0 to kasi ito okay na to. Ito ay okay na din. So, ang ating NPR dito. So, kailangan siyang maging 1, si 1/3. So, ang NPR natin ay ano? Equals 0 times 3. Tama? Okay. Tama. Yes po. So, ito ay ganyan na. So, paano natin makuha ngayon sa S2? So, ang NR2 natin ay equal sa ano? Old row to minus 2 and 1/3. New row 1 po. Okay. All row 2 minus 2 and 1/3 2 and 1 NR and, NR2 and po. 1 po. and 1 pala. Tama? Tama po. So, ito daw times, pati ko pa yung multiple, 2 and 1/3 dito. 7/3. Oops. Okay. Okay.
Next, so na-zero out natin. NR3, paano naman NR3? So NR3 natin ay Old R3 minus 1/3 times NR1 po. okay. Next, kay Zay. Old rosé po equals to new rosé, ay, old rosé plus 1 times new row 1 po. Oh, ang Zay natin ay equals sa ulit. Z is equals to old rosé plus 1 times new row 1 po. Tama ba yun? So we have old rosé plus NR1. Tama? Yes po. Equals old rosé plus ito. Okay. So, tapos na po ba tayo dyan? Sa second iteration, okay na po ba? Okay na po ba yan? Okay na? Sure? Yes po. Talaga? May negative 1 pa po. Oh, may negative 1 pa tayo. So, this one is negative 1. So, kailangan pa rin natin siyang paalisin. Okay, so hanggat may negative, kailangan umalis. Divided by, yun pa din. So, ang entering natin ngayon ay sino? Si S sub 3 po. Ang leaving pala, sorry, I see. Ang leaving ay? S sub 2. Sub 2. Very good. Okay. Kasi siya pinaka mababang value na positive number. So, kunin ulit natin siya. Then, yan. So, ang aim natin dito, okay na tayo dito. So, hindi na babago ang aim natin. Dapat ito ay maging si S3. Dapat ito ay 0, 1, 0. Tama ba? Okay. So, paano natin siya magagawa? So, ang NPB muna natin, NPR natin was NPR po natin ay paano natin mapapawan yun? Siya ay divided by 4. So, equals
OR2 divided by 4. Kukunin na natin to. Lalagay dito. Okay. So, kailangan natin ay si x2. So, 0, 1, 0 yun. Paano natin makuha si R1? So, NR1. OR1 plus 2 times Neuro 2. So, we have OR1 plus 2 times Neuro 2. Tama? Yes po. Equals old row 1 times, ito pala dapat dito ko minumultiply, no? Plus, para hindi kami nito. Times 2. Kamagulo, ma'am. Wow, ang galing niyo naman, sir. Magic. Kamagulo, ma'am. Ay, 3. Tama ba? Hmm. Tama ba? Tama naman po, sir. Next, NR3. Old row 3 minus Neuro 2. So, old row 3 minus new row 2. So, equals old row 3 minus new row 2. Oops, parang mali ito. At 6 yun. Siya naman di. Okay. Tama pala. Tama ba? Mali sa formula natin dun. Equals OR1 plus 2 times NR2. Okay. Mali pala formula ko. Sorry naman. Tama? Tama na ba yan? Tama. Ayan. Next, kay Zay. Zay natin ay Old row Z plus new R2. tama naman. So, old row 3 plus new R2.
Tama ba? Old row 3 plus new R2. Old Rose. Hindi. 'Di ba? Old Rose dapat. Opo. Yun. We have 33. So may negative pa. Wala na po. So ang ating x2 ay 12, ang x1 ay 3, then ang z natin ay 33. Tama po. Ayan. Question po, same po ba yan? Basta kung sabi ko nga po sa inyo, kung ano pong madali sa inyo, kung meron kayong ibang style, kung paano siya computein, paano siya kunin, wala pong problema. Basta at the end of the day, kailangan po ito, at ito ang makikita ko na value. Itong x2 natin ay 12, x1 ay 3, and ang z natin ay 33. Okay? Wala po ang problema kung paano nyo siya kukomputein. Next, punta tayo kay Big M. Big M. Kay Big M. Na-miss niyo ba si Big M? Bakit niyo na-miss si Big M? Dapat yung ma-miss si Big M. Trauma. May trauma kay Big M. Sige. Trauma tayo sa atin si Big M. Okay, punta tayo kay Big M. Kasi isang sample ata ng Big M dito ay hindi natapos, no? Okay. Sige, punta tayo dito kay Big M. So, si Big M, siya naman po ay pareho lang din po ni LP or ni Simplex kanina. Ngayon lang po meron tayong greater than or equal to or. So, ang step lang po naman natin kay Big M, kapag po greater than or equal to, ang gagawin po ay, ano pong gagawin? Kapag may greater than or equal to, anong gagawin? Minus S1 plus A1. Minus surplus plus artificial. Then kapag greater than po lang, ang gagawin natin ay greater than. Anong gagawin? Ay, hindi pala greater than. Sorry, pag equal pala. Pag equal Plus lang. A1 lang po. So, plus A1 or plus artificial lang tayo. Okay. So, meron tayong given dito. Convert the LP model into a standard form. Minimize Z is equals to 2x1 plus 3x2. Given that, ang ating x1 daw po ay 1/2 pala yun. Hindi pala yan. Sample lang pala yan. So, given that ang ating constraints na po ay 1/2 x1 plus 1/4 x2 less than or equal to 4, x1 plus 3x2 ay greater than or equal to 20, then x1 plus s2 is equals to 10. So, pag kinonvert natin to standard form, dito muna tayo kay constraints. So, we have 1/2 x1 plus 1/4 x2. Since siya ay less than or equal to 4, so plus lang tayo ng slack or ng surplus. Equals to 4.
Then 1x1 plus 3x2 greater than equal to 20. Since siya ay greater than or equal to, so tayo magsusubtract ng surplus, tapos mag-a-add tayo ng artificial. Siya ay minus s2 plus a1 equals to 20. And x1 plus x2 is equals to 10. So since siya ay equal sign, kailangan lang natin mag-add ng artificial. So x1 plus x2 plus a2 is equals to 10. So a2 na tayo kasi may a1 na tayo na artificial kanina. Yan ang ating pong negativity constraint, x1, x2, s1, s2, a1, a2 greater than or equal to 0. Okay? So gets naman po siguro yon kung paano gawin yan. So punta tayo dito sa example na to. Letter D. So we have wala kita. Baba ko pala. Yan. Meron tayong given na minimum z is equals to 2x1 plus cx1. Subject to x1 is greater than or equal to 125. x1 plus x2 is equals to greater than or equal to 350. Then 2x1 plus x2 is less than or equal to 600. So, kailangan natin siyang gawing standard form. So, yung munang constraint. So, x1 minus s1 plus a1 equals to 125 kasi siya ay greater than or equal to x1 plus x2 minus s2 plus a2 equals to 350. Then 2x1 plus x2 plus s3 is equals to 600. Okay. So, ang ating standard form magiging 2x1 plus 3x2 plus os1 plus os2 plus os3 plus ma1 plus ma2. Given that ang m natin is a larger number or a largest number. Okay. So, ang akin po kasi, ang approach ko po para hindi kayo malito, yung m po natin ay gawin natin numerical value. Ano, para hindi kayo malito dun sa m or sa pagmumultiply ng m. Gawin natin siyang value. Basta ang m naman po, siya po ay any largest number or any number naman po. Tapos, imumultiply nyo lang po yung m natin dun sa highest value sa ating right hand side kung sino po ang malaki. So, yung m natin from initial siya ay m, naging siya ay 10 times 600, so 6,000. Tapos ito din, so magiging 6,000 na 'to. So mawawala na ngayon si M sa ating paningin. Ano? Pero again, kayo po kung ano pong mas madali para sa inyo, yun po ang inyong gawin. Okay. So lagay lang natin yung ating standard form 2, 3, 0, 0, 0, 6,000, 6,000. Again, si M po natin ay ginawa nating numerical value. Then, lagay po natin yung values natin for our constraint. So, 1, 0, negative 1, 0, 0, 1, 0, 125. 1, 1, 0, negative 1, 0, 0, 1, 350. Then we have 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 600. Okay. Then getting kung ano po yung basic variable natin. So, ang basic variable natin, so 1, 0, 0. So, we have A1. Then for A2, we have 0, 1, 0. So, A2. Then ang isa pa natin, so we have 0, 0, 1. We have S3. Okay. Then lalagay lang natin ang CB natin dito. So, we have 6,000 for A1. A2 is 6,000 and S3 natin ay 0. So, kung ano lang po yung bas ng value dun sa standard form natin, yun po yung ilalagay natin dyan. Next, so paano po kukunin ngayon si value ng E? So, same pa rin po naman siya na application. So, i-multiply nyo lang po si CB or yung rows natin. So, 6,000 times 1 plus 6,000 times 1 plus 0 times 2 minus kung ano nasa taas natin.
So, equal siya sa 11,998. Then, hanggang dulo, ganun lang po ang gagawin hanggang right-hand side. Nakuha po yung part na yun. Again, tinatanggal ko po sa paningin nyo sa M para siya po ay mas madaling isolve. Pero kung kayo pa ay nadadalian na meron siyang M, ay di ilagay po natin si M. Kayo po ang bahala. Ano? Ano bang mas madali sa inyo? Nandyan si M o wala si M? May trauma sila sa M daw eh. Di daw sila bumagsak. Big M. Yan. Naku po ba? Hindi daw magsagot ng M. Hindi, kaya nga tatanggalin natin yung word na M ngayon para siya ay para siya ay magmukhang simplex, magmukhang LP lang. Para yung M, di kayo malito. Ano po ba yung M? Tanggalin natin si M sa paningin ninyo. Gawin natin siyang numerical value. So, same lang po siya kung paano nyo ginagawa yung simplex. Ganun lang din natin gagamitin. Gaganon si M. Mamanggi, wag ka naman maingay. Galit nga sila sa iyo eh. So, siya ay minimum C or minimization. Uy, ang pasalubong. Parang gusto ko din ng something. Okay, so kung minimization, ang pipiliin natin ay most negative or most positive for entering value. Most positive po. So, most positive. Ang most positive value dyan, so, di ba, mas madali na siyang tingnan ngayon kasi wala na si M. So, most positive value natin ay C, X1, X2, S1, S2, S3, A1, A2. Ang sagot. X1. So, we have X1. Next, so, minimum ratio natin. So, ganun pa din. Divide si right-hand side sa columns. So, we have 125. 350 and 300. So, ang ating pong pipiliin ngayon na leaving variable ay sino? Minimum value natin or lowest value. $125. Yung A1. We have A1. Very good. Thank you. Thank you, kid. Next. Nung naglalog yung laptop ko. Nakikita niyo ba? Sabihin niyo kung hindi niyo nakikita ha. Nakikita naman po, sir. Very good. So, ang aim natin to ay 1, 0, and 0. Okay. So, wala to. So, ang ating UR1, magiging formula natin kay UR1 ay equal siya sa what? Old row 1 po. We have old row 1. Sige, copy natin. Old row 1. Then, ito ang may 1. So, ito ay 2 na. Next, NR2 natin. Paano natin mapapazero si NR2? So, NR2 natin equal siya sa what? So, we Old row have 2 minus new row 1. NR1. Okay. So, we have old row 2 minus NR1. Jeng, 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 jeng. Jeng. Next. NR3
Old row 3 minus 2 new row 1. So old row 3 minus 2 times NR1. Jing, 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 jing. Yan. Very good. So, ang atin pong 100 ay ito. So, ito ay 2. Ang CB natin, nasan po ang 10101? O, ito. So, ang CB natin ay 6,000 pa din. Then, ang ating pong S3, nasaan po ang ating 0100? So, 0. Okay. Then, kukunin lang po natin ulit ang value ng ating C. So, ang C po natin, multiply muna natin lahat. CB times column plus CB times ito plus CB times column. Column, column to column lang. Minus yung ating given na standard form. Okay. Ano po yun? So, akin na po itong i-freeze para hindi na siya alo, ba't yung nagdadabog? Freeze and freeze. Drag. Bang, 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 bang. Yan. Nakuha po yung part yun. Kids. Question. Mali. Uy, sagulit ako kayo dyan. Wala po, sir. Iteration 3. Kaya nga, ayaw mo naman pasama. So, for iteration 3, sino po ang ating leaving at sino ang ating entering? So, leaving muna, most positive. So, we have 5,998. Then, get natin ang ating minimum ratio. So, ang ating pong bangon ng kanin. Ang ating pong leaving. S3 po. We have S3. Ayan. So, lagyan natin ulit. Ang bago ng laptop ko. Ayokong mangutang ng may kapalit. Nasaan na ako? Ito ay magiging S1. Si S1 natin ay 0 pa din. Tapos ito ay 2, 6,000 pa din. Okay. So, ang aim natin ngayon ay si S3 ay maging, S1 pala, ay maging 1, 0, 0, and 1. Tapos ito ay 0. Okay. So, para maging si S1, so ang ating NR3 ay equals na Old row 3 over 2. divided by 2. Ayan. So, divide natin siya. Equals old row 3 divided by 2. So, we have,
Maganda ka? Next, si NR2, shh, Old row 2 minus new row 3. old row 2 minus NR3. Sabi niya yan. So, OR2 minus NR3. Wow. Next, NR1. Old row 1 plus NR3. Yan. Very good. Hindi ako nangiiwan kagaya mo. Okay. So, 10001. So, accomplished na. This one and this one. Ito pala ay, nakalimutan ko palitan. X1 na yun, no? Tama ba? X1 na to. Sorry naman, di ko napalitan. Ito agad din yung sinabi. Okay, so same lang din ang formula kanina. So, multiply lang ulit natin. Ito times x1 plus CB times column ng column na yon. Then CB times column na yon minus yung ating standard form. Okay? Ting yan. Tama ba? Yan, different. S1 ay 0, A2 ay 6,000, tapos 2. Okay, tama naman. So, ang ating pong living ngayon ay sino? Ay, ang entering natin, ba't ganun? Parang may mali. Wait lang. M of 2 minus 2. Mali. Nakita ko na. Plus. Yun. Ito na. Okay. Anong ating living variable? Most positive. So we have
Alin? X sub 2 po. If x2 for entering, divide lang natin right hand side divided by column. So lowest value natin, we have 100. So ang ating leaving variable ay si A2. Iteration 4. So ito ay 3 at ito ay si x2. Ito ay 0, 1, 0, 0. Tapos ito dapat ay S1 pala. So 0, 0, 1. Okay. So para makuha natin sa NR2, NR2 natin ay equals sa 2 OR2. Tama? Equals 2 times OR2. 1. Next, NR1 natin. So NR1 natin ay